Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba ako natuto sa trabaho as domestic helper dito sa Hong Kong? So sa mga hindi nakakaalam, wala talaga akong alam pagdating sa pagtatrabaho sa loob ng bahay. Kaya nga sabi ko sa sarili ko bago ako pumunta dito, 3 months lang ako and pag hindi ko kaya uuwi ako. Pero meron akong katangian na alam mo yung hindi sumusuko, ganon. So nandun yung tapang. Ayan, so paano ko nga ba natutunan yung mga gawain dito sa loob ng bahay? So sa first day ko, naghanda ako ng notebook tsaka ballpen kasi yun lang yung meron ako and ang meron lang ako is diskarte. Wala ako nung sipag pero I try my best. So una, wala akong alam gawin guys pagising ko kasi nga hindi ako pinagtrabaho nung unang pagdating ko, hindi ako pinatrabaho. So nung umaga, nagising yung amo ko alas 7 ng umaga para turuan ako. Sabi niya, gumising ka bukas 6:30, tapos mag-almusal ka. Tapos ayan, lalabas ako, sabi niya ganon. So, ayun, paglabas niya, nagpunta kami sa kusina, tinuruan niya ako kung paano gumamit ng heater, yung papakuluan mo yung tubig kasi yung iniinom nila dito is yung tubig na pinakuluan. So, yun yung yun yung una niyang tinuro sa akin. Tapos paano hugasan yung mga pitchel, ganyan, ganyan. So, yun lang. Tapos, yung pagwawalis, ako na mismo, alam ko naman na magwalis. Ako na. Tapos, sa pagmamap, ayun, tinuruan niya ako. And then, sa paglinis ng CR. Kasi nga, nung una, tinanong ko sa kapatid ko kung paano maglinis ng CR. Sabi ng kapatid ko, basain ko daw lahat. So, ang ginawa ko, binasa ko lahat. First day ko ata yun, binasa ko lahat. So, mula sa salamin hanggang sa baba. And hindi ako gumamit ng gloves. Tapos yung kamay ko nun is grabe talaga yung lala. Nasunog siya sa Dettol. And manipis lang kasi yung ng kamay ko. Tapos kinatok ako ng amo ko. Sabi niya, ginagawa mo? Sabi ko, naglilinis ako ng CR. Sabi niya, hindi. Hayaan mo yan dyan. Hindi pa kita tinuruan kung paano gawin. Sabi niya, bitawan mo muna yan. Akala ko nag-CR ka lang. Sabi niya. Tapos sabi niya, hayaan mo na yan dyan. Punta ka na sa kusina, magluluto tayo ng hapunan. So ayun, sabi niya, anong ginawa mo kanina? Nung natutulog ako, sabi niya ganun. Sabi ko, naglaro kami ng bata. Iniisip ko kasi, baka pagalitan niya ako, pagising niya, tapos laro lang kami ng laro ng bata. Kaya ang ginawa ko, tinrabaho ko yung CR. Ayun pala, mas okay sa kanya na sa bata lang ako nakafocus. Pag wala siya, ako lang yung nag-aasikaso sa bata kaysa sa magtrabaho ako. Kaya nung tumagal ako, mga ilang araw, tapos naglalaro yung bata, tapos hindi ko nilaro kasi nga natakot ako guys. Baka kasi pagalitan niya ako na wala kang ginagawa, naglalaro ka lang dyan sa bata, ganyan lang ginagawa mo. So natakot ako sa ganon. So naglinis ako, naglaba ako ng sapatos nila and kinatok niya ako sa CR. Sabi niya, ginagawa mo? Sabi ko, naglinis ako ng sapatos. Sabi niya, kapag nandito yung bata, sabi niya ganon, tas parang nagpipigil siya ng galit. Sabi niya, kapag nandito yung bata yung asikasuhin mo. Maliit lang naman tong bahay. Yung hindi mo matapos sa trabaho ngayong araw, trabahuin mo yan bukas. Sabi niya ganun. Yung bata yung asikasuhin mo. Hindi ko nga maasikaso yung bata kasi paglalapit ako sa bata, sabi ng bata, can you leave me alone? Sabi ng ganun ng bata. Can I play by myself? So, alam mo yung pinapalayas ka. Kaya yun yung struggle nyo kapag bago kayo dito sa bahay ng amo nyo. Yung mga bata is hindi makikipaglaro sa inyo. Kasi ang bata nasanay na sobra 1 buwan na wala siyang kalaro. Kaya mas gusto niya kalaro yung sarili niya. So kapag nakikisawsaw ako, sasabihin niya, pwede umalis ka, gusto ko mag-isa. So pinapalayas ako. Pag bumabalik ako, papalayasin din ako. And ayaw ng amo ko na hindi ako nakikipaglaro sa kanya. So, nandun ako naiipit sa gitna. Buti na lang kamo, yung bata nung huli is, nakuha ko na yung loob niya. Ayaw niya nang maglaro mag-isa ngayon. Gusto niya kasama ako. Can I play with you? O kaya, Jen, can we play together? So, ganun na. Minsan yung amo ko na lang yung nagsasaway. Magluluto siya, ganyan, ganyan. How many minutes? Ayan. So, yung mga trabaho sa bahay, mostly sa pagpapalit ng bedsheet, yun yung struggle ko. Kasi nga, yung kumot, alam niyo yun, yung kumot nila mabigat yun and hindi ako marunong. 'Di ba sa TESDA na pag-aralan yan? Pero nung pagdating ko dito, nakalimutan ko na. 'Di ba baliktad yan? Pagdating ko dito, hindi ko na makuha yung tamang procedure. Kaya ang ginagawa ko, sinusuot ko na lang yung yung
cover doon sa kumot, medyo mahirap siya. Kailangan kong ipagpag talaga, mabigat. So, ganun na yung ginagawa ko. Ang paglilinis ng CR, tumatagal ako dyan ng 20 minutes. Dati, halos 1 oras ako maglilinis ng CR. Kaya natatapos yung trabaho ko dati, hapon na. Ganun ako kalala. Pero ngayon, na-adjust ko na yung sarili ko, na-adapt ko na ba, medyo madali na. Tapos sa pagluluto, dati matagal ako maluto, mabagal ako. Pero ngayon, pagka nagmamadali talaga sila, sabay-sabayan lahat, ilang kalan yan. Sige, push! Nasanay naman ako kasi sa probinsya ay sa Manila na nagtrabaho ako sa kantin. So, sanay ako sa anuhan ng luto. Talagang ano ako dyan. Sa luto, wala siyang problema. Doon lang ako nagpo-problema talaga sa bedsheet. And then, kapag, tandaan nyo guys, kapag bago yung damit nila, wag nyong ihalo sa mga luma nila na damit pag nag-washing kayo. Kasi, may iba na nahaluan ng kulay, kumukupas. Yun yung isang tip. Natatagalan ako sa pagsasampay, paglilinis, ganyan lang. Ang daily routine ko lang naman dito is pagising, magluluto ako sa bata, pagkain ng bata sa lunch, and then, paggising na yung bata, patutbrushan ko siya. Diskarte ko dyan para magtutbrush siya kasi nga minsan pag late na yung tulog niya, grumpy siya. Gano'n. Sabi ko, bilisan mo na dyan. Sige, yung tubig ngayon mainit pa, mamaya lamig na to. Yung tubig sa gripo, kasi minsan gano'n sabihin ko agad, Silly water, how many minutes Emma can use the hot water? You have 6 minutes more. Ako lang din maganyan-ganyan. Kaya yung bata mabilis pumunta sa gripo, pumunta sa sink para mag-toothbrush kasi 6 minutes lang yung meron siya para mag-toothbrush. Kaya natutuwa yung amo ko kasi nauuto ko yung bata ba. Pabihisan ko yung bata. Tapos pag alis nila sa bahay, doon ako nagsisimula. Kakain ako ng almusal ko, maghuhugas ako ng pinaglutuan ko sa kusina. Tapos yun, magsisimula na akong maglinis ng kwarto nila, ng damit nila, pagtutupiin ko yung mga damit nila pantulog, ganyan, lagay ko sa gilid, tapos yung bed nila ayusin ko, and then walisan ko na yung buong bahay, tapos map ko na yung buong bahay, tapos kasi yung amo ko pag hatid niya sa school ng bata, babalik agad yan sa bahay, so mga alas 11 nandito na yan sa bahay o kaya alas 10:30. Kailangan, pagkatapos ko mag-mop, kailangan ako kaagad, linisin ko kaagad yung CR niya sa loob. Kasi nga, kapag dumating na yan siya guys, magsi-CR yan siya, doon yan siya tatambay sa CR, ewan ko anong ginagawa niya. Tapos magsasarado yan ng pinto. Nandun na yan siya, buong araw na yan siya doon sa loob ng kwarto. Kaya kailangan bago siya dumating, malinis na yung bed nila, kwarto nila, tapos nalinis ko na lahat yung sa loob, yung CR, para doon na siya, bahala siya sa buhay niya. Kung gutom siya, lalabas yan siya, magpapaluto sa akin. Lutuan mo naman ako ganito tanghalian, 1:30 ko kainin, ganun yan siya. And then, next is, linisin ko din yung toilet dito sa common, kung saan ako nagto-toilet dito sa labas. Ayan, dito sa harap, malapit lang. Sa kanila kasi yung isang toilet sa kwarto sa loob. So, pagkatapos niyan is, naglaba na ako niyan. Sinalang ko na yung labahan habang naglilinis ako. Tapos, sampay ko na ngayon yung labahan. Ayan. And then, doon na, linisin ko na yung kwarto ng bata, yung mga laruan doon. And then, tupiin ko na yung mga damit. Ayan, na nilabhan kahapon. And then, plansya ko na yung iba, yung mga damit na kailangan plansyahin, pinaplansya ko na. Swerte ko na nga lang kasi yung damit ng amo ko na mga hindi naman kailangan, hindi na pinaplansya. Doon sa matanda, grabe, kahit panty ipaplansya. Ano pa yung pinapaplansya doon sa sa Indonesian. Grabe. Alam mo yung pambahay na damit, pinaplansya. Sa amo ko dito, ako na lang yung nagkusa kasi habulin na sila ng plansya. Nung una, hindi pinapaplansya yung mga damit nila na kailangan ng plansya. Hindi niya pinapaplansya sa akin. Ako na lang yung nagkusa. So, tapos noon, linisin ko yung sala, punasan ko ng yung sofa, punasan ko ng basang towel, linisin ko yung basta magpunas-punas lang ako. Pagkatapos niyan, mga 1:00 na yan, ganun ako kabagal, 1:30. Punta na ako sa kusina, kakain ako ng tanghalian. Kung magpapaluto siya, lutuan ko siya, tapos pagkakain siya, kakain ako. Pero pag wala siyang balak kumain, kakain ako sa kusina, tapos maghuhugas ako ng mga water bottle nila sa gabi na ininuman. And then ayan, 2:00, nandito na ako sa kwarto, natutulog. Ganyan yung daily routine ko. Pagising ko, sunduin ko yung bata sa bus stop. Ayan, sa school bus nila. Tapos ayan,
kung meron siyang activity na piano, samahan ko siya doon. Kung ano naman, kung wala, punta kami sa park, maglalaro kami doon hanggang alas 5:30. Tapos uwi kami ng bahay, alas 6, ayan. Tapos luto ako pag uwi. So, yung trabaho ko, natutunan ko siya sa ano lang, based on my experience lang. Kasi ano lang, kapag araw-araw mong nakikita yung trabaho, alam mo na kung paano didiskartean, alam mo na kung paano lilinisin. Dati, hindi din tinuro sa akin ng amo ko kung paano linisin itong screen na to. Kasi nga, screen yan eh. Kapag sa bintana, kapag maraming alikabok, maitim, tapos ang dami, ang pangit niya. Ako lang nagkusa. Noong una, tinry kong walisin ng walis, hindi masyadong nakukuha. Pinunasan ko ng basang towel. Ayan, so, meron akong towel na madumi talaga doon. Pinupunas ko yan dyan. Nagtatanong yung amo ko kung saan ko ginagamit yung towel, ba't sobrang dumi. Sabi ko sa screen ng bahay. Ayan, tapos nililinis ko siya. Ako din ng sarili ko nalinisin yung mga bintana. Ayan, nagkusa na din ako. Kasi kung sa bahay ka na, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Tapos pag may free time ako, tinutupi ko yung mga damit nila sa sa drawer, sa ganyan. Pero yung area nila na may mga pera, hindi ko pinapakialaman yan. Kasi nga nakakatakot lalo yung kaya dito kailangan hindi ka magnanakaw. Kasi guys, kahit sabihin mong mukha siyang hindi nila bilang. Meron akong napanood or nabasa na isang domestic helper na sabi niya pinagbintangan siya ng amo niya na kumuha ng red packet. So baka totoo, hindi ko lang alam. Siguro iniisip niya na sobrang dami ng red packet or lychee diyan na nakalatag. Siguro iniisip niya na baka hindi bilang ng amo. Guys, huwag kayong kumuha kahit isa. Bilang yan lahat. Nung nakaraan, ganto kakapal yan nandun sa kabinet. Nagkalat pa yung pera. Nilinis ko lang. Parang inano ko sila. Siniksik ko doon sila sa gilid. So, bilang yun. Kasi nga, walang reklamo yung amo ko na may nawawala dito ganyan. Bilang yan kahit sabihin mong mukha yang napabayaan. Bilang yan lahat. Kaya huwag kayong hanggang ngayon kasi yung amo ko may dala-dala pa siyang lychee. Tapos marami silang nauuwi minsan. Tapos nilalagay lang nila sa gilid. So, hindi ko talaga pinapakialaman. Kasi kahit ganyan lang yan, ganyan lang yan, bilang yan. Nung nakaraang linggo, sinabi nila na may inuwi silang pagkain. Biscuit daw yun. Tapos nung umaga, naglinis ako. Wala naman akong nakita. Tapos hinahanap niya sa akin yung biscuit. Sabi ko, wala akong nakita. Kung nandyan naman, nilalagay ko naman dyan sa mesa. Wala talaga. So, hindi ko lang alam, hinanap nila ng hinanap. Basta malinis yung konsensya ko na hindi ko kinain yung biscuit na yan or anong nangyari dyan, bakit wala. So, wala akong pakialam. Ayun lang guys, yung mga trabaho is matutunan mo naman eh. Kapag nasa araw-araw nandito ka sa bahay, alam mo na kung saan, alam mo kung linisin ko to, punasan ko to, ganyan. So, malalaman mo din kaya yung mga alam mo yung natatakot na baka hindi nila kaya yung trabaho as domestic helper, kaya nyo yan. Ang mahirap lang i-handle yung mga amo lang na may saltik tsaka yung mga bata. Pero sa gawaing bahay, okay, hindi ganun ka yung iba masiselan, pero naman yun, common naman. Kahit ako nga dito natutuwa lang yung amo ko sa akin kasi masinop ako. Alam mo yung organize ako sa mga bagay-bagay, ayoko na nakakalat. So, kapag nakita kong makalat yan dyan, inaayos-ayos ko. Yun lang. O, 'di ba? Magtatagal na ako, konti na lang matatapos ko na yung kontrata ko. So, awa ng Diyos, yung dating walang alam kahit pagplansya hindi ko alam, pero look at me now, alam ko na lahat kung paano gamitin, pati yung vacuum alam ko na. Dati wala akong alam, guys, promise. Grabe, wala. Ballpen lang tsaka cellphone yung hawak ko dati. Tapos, nung nagkantin lang ako, dun lang ako natutong magluto. Alam nyo, may talaga na yung sigad, may purpose talaga. Kasi, tinuro niya sa akin lahat-lahat eh. Alam mo yung simula sa mahirap, hanggang sa nakayanan ko ngayon yung dito. Kasi nahubog ako, parang na-mold ako na maging ganto. Na matiisin, kahit na alam mong nahihirapan ako, napapagod. Grabe yung pagod ko dito. Nagsisimula ako alas 5:50, tas natatapos ako nung nakaraan, natapos ako alas 12 na, ganun kalala. Pero hindi ako nagreklamo. Pero yung ulo ko, grabe yung sobrang gusto kong matulog ng matulog. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.